naman niya, papatangay ka sa gwapo niyang katauhan. Huwag patatangay mga alagad. Nako, pag gwapo yung pasyente, ganito ang gawin niyo. Nakalihis. Pag sinabi niya, dito nga po, dito. Hindi po ito masahista. Sagutin, di po ba? Sapagkat meron din pasyenteng loko-loko. Di po ba? Manloloko rin. Di po ba? Wala po ba yung takot? Wala ba yung, nakita niyang lingkod, liligawan. Buhay ba ang Diyos? Aba! Kala naman po may nalilihim. Ano po? Ganyan lamang po. Talaga pong ang pag-ibig ng Diyos ay lagana. At sa tuwing na po patutunayan ng Espiritu, kapag siya'y dumatal sa isang katauhan, aba, ano ba yung lihim mo na di mo kayang bungkalin? Mabubungkal yan pagkalalim-lalim man. Pagkatago-tago man. Kasi po ganong pagkatago, ibig sabihin matagal yung tago-tago. Pero pagkatago-tago, madali pa lang yun. Kaya nga sabi, pag sinabing isang hakbang na lamang, ibig sabihin, malayo-layo pang hakbang. Pag sinabing isang hakbang na lamang, malapit-lapit na yun. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ganyan lamang po ang buhay. Kaya po mayroong mandaraya, may nagpapadaya. Kaya naman po may manloloko, may nagpapaloko. Kaya naman po may manggagancho, may nagpapagancho. Tatlong uri ng salita, pero isa lang din yun. Di po ba? Subalit kapag ang naghari sa'yo ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pasakop ka lamang tao. May udyok ba sa kalooban mo na mananais ka ng magpadaya? Nagnanasa ka ng padaya dahil gusto ng kalooban mo? May Espiritu, anak, huwag, sayang, sayang, sayang ang ginugol mo. Sayang ang mga araw mo. Sayang ang pagpapagal mo. Sayang ang inilagak mo pagkakataon. Na ako'y nakilala at tinanggap mo, pagdakay sa isang iglap, tatalikdan mo. Buhay po ba ang Diyos? At di lamang po yan sa isang lingkod, maging sa inyong mga pasyente at tagasunod. Sapagkat sa isang iglap, sabi nga, wala talagang pitik yan kasi walang pwersa. Pero dito may pwersa. Ganyan si Satanas. Malakas sa tao, malakas humata. Ang Kristo, napakahina ng Kristo sa tao. Bakit po? Sapagkat kung malakas ang Kristo sa tao at ang Kristo ay mapapakristo talaga sa tao, naku po, ano po ba ang tukso? Yung pagmumura, tukso yan. Yung galit, tukso yan. Yung inggit, tukso yan. Yung selos, inggit yan. Di po ba? Magkasama na yan. Subalit kapag ang damdamin mo'y napakabuti, yung bagang kahit niyurak-yurakang kanay, nakangiti ka pa. Ang sabi ng taong may talino at mataas, sasabihin, aba, hindi ako papayag ganyan-ganyanin ako. Sino siya? Di po ba? Ganyan agad ang sasabihin. Subalit kapag ang tao ay malambot ang puso, may takot sa Ama. Solo, ano naman? Mamamatay ba ako sa pagmumura mo? Ikaw ang mamamatay, aatakihin ka. Buhay po ba ang Diyos? Akala nyo, may panlaban doon, di po ba? Yan ang pawang katotohanan, yun ang panlaban doon. Ikaw naman, kung parehas kayong magagalitin, nako, naglaban kayo ng todo-todo, parehas kayong, ilan ang presyon mo? 200 eka. Ikaw, naku 250. Kung di kayo nagtalo, 120. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa init baga naman ang panahon na yan, isaasabay mo pa yung init ng ulo mo, hindi ba kukulo ang dugo mo? Haba, kung mahal mo sarili mo siguro sasabihin mo, di magalit ka, bahala ka. Mahal ko ang sarili ko. Di ikaw magalit ka, bahala ka. Mahal ko kaluluwa ko. Ngunit ilan po kaya ang taong gagawa nito? At ilan kaya ang maninindigan sa ganito? At sasabihin niya, bahala ka.
ikaw naman ang mapeperhisyo. Sariling gawa mo, sariling ganti sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung mabuti ang ginawa mo, gaganti mabuti rin sa'yo. Tama po ba? Ganting galit, ano ang kapalit nun? Galit din. Dahil galit at kapwa galit, baka kumatos pa kung minsan. Tama po ba? O alin po ang masarap? Yung nakangiti, tagaktak man ang pawis mo, nakangiti ka pa rin. Kahit minumura ka na, nakangiti ka pa rin. O alin po masarap? Sulong nga po, salamat na alala. Buhay po ba ang Diyos? Minsan kailangan magparinig ka muna para gawin yung libaga. Nakikita ng tutulo sa matay, papasok na, mangingitim na yung aba, maalat yata ang pawis. Gusto ni Satanas pumasok sa mata para sabi niya po kung ganyan. Salamat Panginoon, napakita ka at nagparinig. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lamang mga kapatid ko. Kung minsan akala nyo nakakaligtaan na kayo ng Panginoon, kailangan lang magparamdam kayo. At kung minsan na may kala nyo, nalilimutan na ng Panginoon ang pangako sa inyo, hindi. Tinitingnan ka lang para kung minsan ay biglain ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Biglang gala, biglang ligaya, biglang tagumpay. Nananalig po ba kayo na may biglang gala, tagumpay? Aba, yan ay sa tuwing ay ginagawa ng Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mainit pa po ba? Mainit pa po ba ang pakiramdam nyo ngayon? Kanina po, init na init kayo, no? Paypay din, paypay doon, may electric pa na. Pero saan ka po niyan? Pumapasok po ang tao rito, walang sinasabing, eto po ang para sa kuryente, eto po para sa kuryente. Namimintas pa. Siya pa naman ang gustong nakatabi sa kuryente. Diyan, sa electric pan. Di po ba? Pero namumula pa sasabihin, ako, kakainit naman sa bantampana na na yan. Tatapat na sa electric pan, nagbabayad ka ba? Ba't nagre-reklamo ka? Sabi ng ama, di po ba? Mga kapatid ko, kung minsan ang tao may ginagawa, hindi inaalam bago muna gawin. May sinasabi, hindi muna inaalam bago sabihin. Pero kung nagbabayad ka nga, marapat mong sabihin na, kainit naman ka dyan. Magdala ka ng sarili mong electric pan. Saksak mo kung may saksakan, walang tututol sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, pero pag ginawa mo naman yan, pag ginawa mo yan, sigurado pinakilala mo lamang, sino ka ba? Para mong pinakilalang, aba, ako ang taong hindi pwedeng mainitan. Aba, sabi ng ama, tandaan mo anak, kapag dinatal ko ang dilubyo ninyo, walang mayaman sa akin. Huwag mo sabing araw-araw nakakulong ka sa air condition na tahanan. Kapag ginusto ko sa isang iglap mainit ang maramdaman mo, nako, walang bali lahat ang air condition mo na yan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, di ka man sanay sa lamig kapag akong nagbigay ng lamig sa iyo, sasabihin mo, ang sarap pala ng lamig na dulot ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Yan, mga minamahal ko, kung minsan kailangan sindakin ng tao sa kwento. Kaya lamang po, ang masama, nasisindak ang tao sa mga balita at kwento. Naku, doon pala'y hindi na at maani. Ang taas-taas pala ng init doon, 46 Ganun lang ang pagkasindak. 46 pala doon na may 38. Tagalog na Tagalog po. Sabi naman ng English spoken daw siya. Sabi niya, 48 degrees. Sabi niya, 36 degrees. Sabi niya, pero ganun lang. Wala rin kwenta yon. Ang wika ng amay mga anak, huwag kayo dyan nasisindak, sapagkat kung paano ang paninikluhod at katapatan nyo sa akin, ang init ay maaari kong palamigin. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ganyan lamang ang buhay ng tao. Kaya lamang, katulad ng gawain ito, kung pipiliin ang ituturan sa inyo at sasabihin, ito'y hinalwan ko sa Biblia nyo, at pagdakay tinuran niyang lahat sa inyo, kayong lahat ay nakatungak-ngak nakangangapa kung minsan,
may napulot ba? Subalit, alam ng ama kung paano aaliwin ang anak niya at di nalilihis sa mga katagang salita niya. Naroon pa rin at tumpak na tukmak at agma sa kanya. Salitang banal na maghahari kailanpaman. Manalig ka tao, sa isang iglap may magagawa sa iyo. Ang buhay na sinasamba mo